Kasama na natin si Comelec Chairman George Garcia. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Angel. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po. Ay, lalong-lalo na ho yung mga nakatutok sa atin abroad, Chairman. Starting next week, pwede na silang bumoto? Tama po, Sir. Chairman? Ang tinatawag na overseas voting ay magsisimula ng April 13. At ito po ay tatagal lang hanggang Mayo 12, yung eleksyon dito sa ating bansa. So, lumalabas po, Sir Angel, may isang buong buwan ang pagboto ng mga kababayan natin abroad. Kaya talagang sana'y wala namang kadahilanan na hindi po sila makakaboto sa darating na halalan. April 13 ang start ng voting nila. Chairman? Yes po, Sir Angel, April 13. Opo. Pero ang isa lang po na sa maliwanag din, Sir Angel, sa ating pong pagboto sa abroad, yung mga kababayan natin na nakikinig sa inyo ngayon, nakatuto, meron po tayong 77 posts na kung saan ang pagboto ay sa pamamagitan ng internet. At meron naman po tayong 16 na post na ang pagboto pa rin ay gamit ang ating makina na gagamitin natin dito sa ating bansa. Bakit po ganon? Sapagkat doon sa 16 na post po yan, katulad ng China at Russia, ayaw po nilang ipagamit kasi ang kanilang internet services. Kung kaya natin tayo, nagamitin pa rin ang ating makina. Pero doon po sa iba, sa 77 post, at makikita niyo po yan sa ating website ng Comelec, ay ang pagboto po nila ay gamit lamang ang kanilang cellphone, laptop at iPad ay makakaboto na sila. Kasama po yung ating mga seafarers o yung mga naglalayag dahil nga sa nagtatrabaho sila sa mga barko. So, seafarers natin, internet voting? Yes po, internet. Okay. Tapos, Hindi po hindi po sila basta makakaboto. Sir Angel lang, hindi sila magpapa-enroll. Pre-enrollment, meron pong pre-enrollment. Sa kasalukuyan po, 18,000 pa lamang ang nagpapa-enroll ng mga kababayan natin sa ating pong internet voting. Kinakailangan po kasi nila magpa-enroll, Sir Angel, sapagkat kinakailangan namin makuha ang kanilang biometrics kung talagang sila yung mismong boboto. At the same time, para mabigyan sila ng OTP o yung mismong password nila para magamit nila sa pagboto. Paano sila mag-enroll, Chairman? Ayan, meron po tayong link. Available po yan sa ating pong website. At yan po ay pinapamahagi rin ng ating mga embahada at konsulada. Napakasimple lang po ang pag-enroll. Yung mga naranasan po ng mga kababayan natin, Sir Angel, 5 to 7 minutes lamang para makapag-enroll sila. Dahil kinakailangan kasi mag-picture, kuhanan sila ng picture, gamit ang kanilang mga device, katulad ng cellphone, upang ma-verify ng system kung talagang sila yan. Kailangan din namin po ng mismong picture ng kanilang ID, passport, o anumang pong pagkakakilanlan para ma-verify na yung binibigyan ng mismong password ay yung mismong botante na nakaregister sa atin. Okay. So again, ang Chairman, sa lahat ng mga lalahok ng online voting, lalong-lalo ng mga overseas, kinakailangan ngayon pa lang mag-enroll na. Lalong-lalo na yung mga seafarers natin na nasa... Angel, nasa destino. Okay. Simula po yung pagpapa-enroll natin, Sir Angel, nung nakaraang linggo, at ito po ay tatagal hanggang Mayo 7 yung pagpapa-enroll. Nangangahulugan, kahit po nagbobotohan na tayo sa abroad, yung ating overseas voting, ay pwede po rin mag-enroll sa mismong araw na kung kailan ka boboto, pwede pa rin mag-enroll. Kaya lang, hanggang Mayo 7 lang ang enrollment po natin. Okay, and klaro ha. Chairman, paano daw sa Hong Kong? Online ba doon o combination? Online po sa Hong Kong kaya makakaboto po sila gamit lang ang kanilang cellphone, laptop at iPad. At again, inuulit ko, napakadali po mag-enroll. Nako, at lalong-lalo po napakadali mabibigyan kaagad kayo ng OTP, ng mismong password. Para yan po sa inyo lamang, hindi niyo pwedeng i-share sapagkat ibig sabihin, yun ang paraan nyo para maka-access sa ating sistema. Nagtatanong si Noel Sikat sa Alberta, Canada, kailan daw ho sa kanila? Online din ba sila or online din, di ba? Opo, online din po sa Canada. At pakitingnan niyo po yung ating website ng Comelec at nandyan po yung mismong guide sa pagpapa-enroll po natin. At the same time, again, kahit kayo ay registered voter, kung kayo ay internet voting na, ay hindi po kayo makakaboto gamit ang internet kung hindi kayo pre-enrolled. Yun. At least klaro yun ha. So sa lahat ng mga kababayan natin abroad, kinakailangan ho mag online registration kahit na previous voter na sila, Chairman? Yes po, Sir Angel. Opo, sapagkat kakailanganin po namin silang bigyan kasi nung kumbaga sa password, kinakailangan may password silang sarili para po walang ibang makakagamit at sila lamang yan. In fact, Sir Angel, pag nagpa-pre-register na sila,
pwede na po sila mag-practice. Meron po doong opportunity sa link na meron tayo na makapag-practice po sila. At para naman kahit paano, pagdating ng araw ng pagboto, alam po nila kung paano na gumamit ng ating pong pagboto. Napakasimple lang po. Naku, mas madali pa kaysa doon sa pagbabayad ng bills natin o pagpapadala ng pera sa ating mga kamag-anak. Ayan, at saka mga national candidates lang naman pwede nila iboto, no? Hindi naman sila po pwede bumueto sa lokal. National candidates po, senador at saka party list lamang ang pagboto po sa abroad, yung overseas voting. O, tinatanong lang ni Gwen, safe daw ba ito, Chairman? Opo, wag po kayo mag-alala, yan po ay safe sapagkat una, dumaan po yan sa international certification ng International Certifying Body. Number 2, cloud-based po yan eh. Number 3, ay yan po ay, yung boto nyo mismo, pag nakaboto na kayo, pwede nyo i-verify kung naandyan pa yung mismong boto. Pero kayo lang may access sapagkat kayo lang po may password. At number 4, yan din po ay nag-pass ng tinatawag na local source code review ng mga magagaling nating IT expert dito sa ating bansa, kasama na ang NAMFREL at PPCRB. So, ibig sabihin, hindi po makakapasayan sa mismong mga tinatawag na trusted build kung yan po ay may mga problema. Paano daw sa Israel? Online din? Yes, online din po sa Israel, Sir Angel. Okay. At saka sa... paano nga pala yung sa Thailand? Chairman, inilindol sila. Sa Thailand po, sa Thailand po si Angel ay internet voting din po dyan. Ang gagawin ko po sa Angel para kahit paano baka sakaling sa bawat araw ng inyong programa ay mababanggit natin. Papadala ko po mismo sa Angel. Please. Ang listahan, ang listahan at saka yung link kung saan pwede yung mga kababayan natin makapag-inquire at disente malaman kung ang kanila bang lugar ay ang pagboto ay via internet. Ilagay din natin sa mismong website ng DCRH. Ayan, sabi ni Evan lang, check niya na daw mamaya, nasa Las Vegas siya. Ayan. Hindi, tanong, Evan lang, rehistrado ka bang botante? Dapat rehistrado kayong botante. Di ba? Tama po. Pero at least po ito, si Angel, kaysa yung ginagawa natin dating pupunta pa sila sa embahada at konsulada, isipin niyo po kahit nga kayo nasa bahay lang, nagtatrabaho, namamasyal, makakaboto na po kayo. Isang buwan naman po yung pagboto natin sa abroad, hindi naman po isang araw lamang. Ayan, tapos siguro para nasagot na ito dati ni Chairman naka-online daw ba yung mga voting machine sa panahon ng eleksyon, Chairman? Ay, hindi po. Hindi po siya nakakabit sa kahit na. In fact po, kahit hindi nakasaksak sa kuryente, yung mismo mga battery, yung mga machine natin, basta po yung battery, full load, yan po ay gagana ng 3 araw. So, yan po, tingnan niyo po pag bumoto kayo, yung mga kababayan natin na nandito, at yung mga kababayan natin sa abroad na gagamit ng machine, yan po ay hindi nakakabit sa kahit na ano. Kakabitan lang po siya ng dangle, yung mismong pag-transmit ng result, kapag nasuma total na yung boto at nakapag-imprenta na ng election returns na yung isang piraso ay ipapaskil na kagad sa labas ng presinto bago pa man ang transmission. Paano daw pagka nagka-error? May website din daw ba na pwede silang padalhan? Apo, nandun po yung mismong health service natin, nandun mismo sa kanilang pag-access sila dun sa link na ipapadala natin 24 hours a day po yung aming help desk. Isa nga na pwede nilang matawagan kung sakasakali. Yung po instruction, ginawa po natin napakadali para po kahit paano ay hindi po mahihirapan yung mga kababayan natin sa pagboto. I-try nyo po at ma-experience nyo. Oo nga, kahit po yung pag-sample ng pagboto po ninyo ay medyo ang pagpaparehistro lang po, pagpapa-enroll, maaari yung iba ay hindi ka agad makapag-register o makapag-enroll sapagkat ang kalimitan po ko, Sir Angel, kapag tayo ay magbabiometrics, yung kukuhanan natin yung picture ng sarili natin. Minsan po kahit po anong klaseng registration, basta may kailangan na biometrics, kailangan kasi maliwanag, hindi gumagalaw, para po ma-eksakto yung mismo ng sistema, ma-verify na tayo talaga yon. At gumamit po tayo ng government-issued ID, katulad ng PhilSys, katulad ng Siemens Book sa mga marino, o kaya naman yung ang ating pong passport. Kahit po expired passport, tatanggapin po ng ating sistema. Si Joel ng Micronesia, salamat daw po. Tapos sabi naman, aandara naman tayo ni Evan lang, I'm registered now. Biglang sinesti. Sabi niya, i-check niya pa lang, biglang ngayon registered na siya. Ha? Ganun kabilis ang kanilang internet service doon. Ano, ha? Anyway, Chairman, maraming salamat po. Ha? Ingat po kayo. Thank you. Maraming salamat, Sir Angel. Mabuhay po kayo. Salamat po. Thank you. Si Chairman George Garcia.